Magandang umaga po sa inyo ng mga giliw kong tagapakinig. Minsan pa ay nagbabalik po ako, ang inyong komentarista na si Kaboying Aguilar, para magatid sa inyo ng mga komentaryo at kuro-kuro na inakala ko na magbibigay liwanag sa atin sa mga usapin na may kinalaman sa ating bayan. Pero bago po ako magsimula, nais ko munang pasalamatan yung mga nakinig sa akin at nagpapahayag ng pagsang-ayon sa mga sinasabi ko. Alam po niyo, nung una kong maisip na mag-broadcast ng live na ganito, ang hinahangad ko lamang to exercise my sacred constitutional right to free speech and free expression. Because I want to say to our people na hindi lamang mga politiko at mga big shot ang merong karapatan na magsalita tungkol sa ating bayan. These politicians and the so-called big shots in government do not have a monopoly of what is the truth about this country. Tayo mga mamamayan, kahit tayo nasa pribadong sektor lang, we have the right to claim our seat in the table of national dialogue. We have a right to participate in the national discourse. Kaya sabi ko, subukan ko mag-broadcast. At sa gayon, ma-inspire ko yung mga ibang nakikinig sa atin na huwag tayong mag-iisip na tayo second-class citizen sa bansang ito. Huwag tayong papayag na yung pagkasalita ng malaya, disente at sibilisado ay bibigay natin sa kamay lamang ng mga politiko dyan na akala nila sila lamang mayroong karapatan na magsalita tungkol sa ating bayan. Kaya pa nagpapasalamat ako. Nung una, yan lang ang nasa isip ko to exercise my constitutional and God-given right to free speech. Pero nagulat ako dahil minsan inaabot ng mahigit 2,000 yung nakikinig sa akin. Kaya po sa inyo na nakikinig sa akin at nagpipisil ng buto ng like at sumasang-ayon sa akin, salamat po. If somehow I'm able to touch a sympathetic chord in the mind or heart of our listeners, that's more than enough for me. That's a bonus for me. At it gives me greater courage and more motivation to continue providing our people intelligent, decent and civilized discourse on matters involving the national interest. So, yun po. Salamat sa inyo. At ngayon po, ang aking topic ay pagpapatuloy nung naumpisahan kong topic, yung kahuli-hulihan kong broadcast. If I'm not mistaken, this is my 5th broadcast. So, I've been on the air for less than 2 or 3 weeks. And if our listeners give me enough encouragement, pagpapatuloy ko ito at palagay ko nag-aambag din ako kahit papano sa nation building, sa pagtatatag ng ating bansa na ito. At salamat po sa inyo. Aking po topic ngayon, yun, tutuloy ko yung hindi ko natapos na kahuli-huli ang broadcast ko. This is my 5th broadcast. At kagaya po nung huling broadcast ko, ang pamagat po ng aking broadcast na ito ang mga salita at mga talumpati ni Rodrigo Duterte. Ang mga salita at talumpati ni Rodrigo Duterte. The words and speeches of Rodrigo Duterte. Alam po nyo si Presidente Duterte, minsan napakinggan ko siya, nasa YouTube. It's all over the internet. Kinakastigo niya yung Human Rights Commission. At ang sabi ni Rodrigo Duterte, kayo mga tanga kayo, sabi niya, sa Human Rights Commission, puro kayo bobo, sabi niya. My mouth is not the issue. Sabi niya, my mouth is not the issue. Kaya ako naman po, taasan ko sinasabi sa inyo, the mouth of Duterte is forever an issue in this country for as long as he is president. At palagay ko, kahit di na siya presidente, yung mga historians na susulat ng kasaysayan ng kanyang presidency, kapag in-evaluate na ng mapanuring mata ng kasaysayan kung anong klaseng presidente siya, palagay ko hindi makakalimutang isulat ng mga historian yung tungkol sa kanyang bibig. Pero sabi ni Duterte,
My mouth is not an issue. I disagree. Ladies and gentlemen, I think Duterte's mouth is not only an issue in this country. It is a big issue. Why? Why is it an issue? Because his mouth is not an ordinary mouth. It is a presidential mouth. It is the mouth of no less than the most powerful person in the land. It is the mouth of the commander-in-chief. It is the mouth of the chief formulator of our foreign policy. It is the mouth of no less than the president of the republic. So his mouth is a big issue. Oh. Yung sinasabi niya na yung bibig niya hindi issue, hindi po akong niniwala doon. Oh, yung kanyang bibig special po na bibig yan. At yung bibig na yan maraming nakasubaybay dyan, maraming nakikinig dyan. Kasi yung mga sinasabi niya, yung mga salita nagmumula sa kanyang bibig, people hang on to what he is saying. Based on what he is saying, people are given a peek, a glimpse into the nature and character of his presidency. Ulitin ko po. Every time he opens his mouth, people are given a peek, a preview of the nature and character of his presidency. Kaya nung sabihin niya hindi issue yung kanyang bibig, naratawa na lang ako dahil palagi ko itong si Duterte, he has no proper appreciation of the nature of a presidential mouth. Hindi niya alam na yung bibig niya na yan, maraming nakikinig dyan. At yung bibig na yan, hanggat nakaupo siya sa kapangyarihan, issue palagi yan. Halimbawa, sabi niya, ano ba yung huling sinabi niya? Itong si Vice President Robredo, sabi niya, hindi ito kwalipikado para maging presidente. At sabi niya, I'm not sure if it's last year or 2 years ago. Sabi niya, hindi ito karapat-dapat maging presidente, itong vice presidenting ito. Dahil bakit? Sabi niya, kasi hindi ako nakakasigurong pagka ito naging presidente, mapagtatagumpayan niya yung problema sa drugs. Sabi niya, palagay ko, sabi niya, itong babaeng ito, wala itong kakayahang sugpuin, labanan at talunin yung problema ng drugs sa ating Pilipinas, sa ating bansa. Ngayon, Duterte is now on the almost finished on the 5th year of his presidency. He has 1 year to go. What is the record of Duterte when it comes to the drug war? Ang dami-dami niyang sinabi tungkol sa drug war na yan. Kung ano-ano na sinabi niya sa drug war na yan, na kesyo tatapusin daw niya sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Sabi niya, yung drug war na yan, tatapusin ko yan in 3 to 6 months. At nagmura pa siya. Nagmura pa. Tingnan niyo sa YouTube, sabi niya, pag hindi ko natapos yan sa loob ng 6 na buwan, anak nang, nagmura pa. Hindi ko na matatapos yan sa loob ng 6 na taon. Kaya sabi niya, 6 na buwan, tapos yan. Hindi niya natapos. Pagkaraan ng 6 na buwan, sabi niya, bigyan pa niyo ako ng 1 taon. Akala ko kanya, madali lang, mahirap pala. Kaya bigyan niyo ako ng 1 taon pa. Pagkaraan ng 1 taon, sabi niya, teka muna, hindi pala ganun kadali. Sabi niya, bigyan niyo ako ng karapatan na tapusin ko muna yung time ko. Sorry. At pagka natapos yung time ko, tapos na rin yung problema ng drugs na yan. Pagkatapos kumambyo na naman, si Mr. Duterte, kumambyo na naman. Sabi niya, naku, sabi niya, yung problema ng drugs, hindi ko na kayang yariin yan, kahit matapos pa yung 6 taon ko. Kung Amerika nga ka, kung Amerika nga ka, napaka-powerful, hindi natapos yan, ako pa kaya. Yan ang record ni Rodrigo Duterte sa paglaban sa droga. Yung minamaliit niya, yung kanyang vice presidente na walang kakayahang lumaban sa drugs. Ako naman, nakita ko sa record niya, minamaliit ko naman yung kanyang record. Alam po nyo, huwag nyo akong pagbibintangan. Ako yung empleyado ni Sobero, hindi ko pa po nami-meet kahit minsan yung ating kagalang-galang na vice-presidente na yan. At wala naman akong balak mamasukan sa kanyang opisina. Ako'y pribadong mamamayan. Masaya po ako sa trabaho ko at masaya ako sa aking maliit na negosyo. Ang sinasabi ko lang, itong si Rodrigo Duterte,
palpak yung kanyang record sa paglaban sa drugs. At aminado siya na hindi niya na kayang tapusin pa yung pinangako niya na yan na pagsugpo sa drugs. 3 beses. 6 months, 1 year, and then the entire term. Tapos sabi niya, naku, hindi ko na matatapos yan. Kung Amerika nga ka, hindi natapos yan. So is Rodrigo Duterte's record in fighting the drug war successful? Definitely not. Definitely no. As a matter of fact, I will say to you, right here and now, mga gilo kong tagapakinig, na si Rodrigo Duterte, bigo sa kanyang pananalita, sa kanyang pangako na tatapusin niya yung drug war na yan. Hindi lang siya minsang nabigo. Tayo humingi siya ng extension Doon pa lang, bigo na siya. Humingi siya ng extension, nabigo siya uli. Humingi siya ng isa pang extension, nabigo siya uli. At nung bandang huli, inamin na niya na, hands up na ako, hindi ko na kaya pang tapusin yung problema ng drug war na yan. So Duterte is a failure in his drug war. Not once, not twice, but 3 times. He is a failure in fighting the drug problem in this country thrice over. 3 beses siyang nabigo. Hindi lang minsan, 3 beses siyang nabigo sa paglaban niya sa drug war na yan. Kaya nung sinabi niya na hindi ka issue yung bibig ko, sabi niya rin sa mga Human Rights Commission at natatawa na lang ako dahil paano hindi magiging issue na presidente siya ng Pilipinas. Para sa akin, malaking issue yung bibig ng presidente, especially if it is the mouth of Rodrigo Duterte. Why? Because of all the presidents who ever sat in the Philippines, I don't think there is any mouth belonging to any president of the Philippines, whether past or present, that contributed to the toxic atmosphere of Philippine politics. Tatagalogin ko po. Wala pa akong nakitang bibig ng presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. At ako po masugid po akong taga-subaybay ng kasaysayan ng Pilipinas. Seryoso po akong taga-masid ng kasaysayan ng Pilipinas. Wala pa akong nakitang presidente na naupo sa Pilipinas na yung bibig nagdulot ng lason o kapaitan o pagkakawatak-watak sa ating bayan kundi yung bibig ni Presidente Duterte. His mouth is a toxic poison that has poisoned the body politic. Dahil sa kanyang bibig itunuturing ko siya hindi parang he is some kind of a divider-in-chief. Instead of being the commander-in-chief of this country, he is the divider-in-chief of this country. Why? Because his mouth divides. No mouth in the history of presidential politics has ever divided the body politic with the same toxicity as the mouth of Rodrigo Duterte. Bakit po? Kasi itong si Rodrigo Duterte, nakita ko sa presidenteng ito, wala siyang appreciation ng tamang papel ng salita sa papel ng isang presidente ng Pilipinas. Napaka-irresponsable niyang magsalita. Masyado siyang mahilig sa yung tinatawag naming argumentum ad hominem. Alam po ba niyo yung tinatawag na argumentum ad hominem? Alam po niyo yung isang tao, pagka wala na siyang maikatwiran na malalim, wala na siyang maikatwiran na maayos, wala na siyang maikatwiran na batay sa dokumento o batay sa lohika o batay sa magagandang pangangatwiran, ang ginagawa ng mga tao na yan palibasa walang masabi na maganda at kapanipaniwala, dinadaan nila sa tinatawag nating argumentum ad hominem. Ano po ba yung argumentum ad hominem? Latin po yun Ibig sabihin po nun yung bang argumento na nakabatay sa pangiinsulto ng personalidad ng kanyang katunggali sa argumento o sa pagdidiskurso. Halimbawa po, kayo makikipagpalitan kayo ng kuro-kuro sa isang tao na iba yung pananaw sa inyo. Pagkatapos po, example ko lang po ito, pagkatapos po, wala na kayong masabi na maganda.
at natatalo kayo sa pangangatwiran at napapahiya kayo, ang gagawin ninyo ay iinsultuhin nyo na lang yung tao na kausap ninyo. Dahil wala na kayong masabi na maganda na magpapalakas doon sa argumento ninyo, sa pangangatwiran ninyo, at yun na lang mga gagawin ninyo. Ito pong si Presidente Duterte, he is a master of this technique of argumentum ad hominem. Argument based on personality. Tingnan nyo. Nung minsan, merong isang senador na hindi niya nagustuhan yung criticism. Sabi niya, yung senador na yan, ang laki-laki ng tiyan yan. Sino bang kababayan ng senador na yan? Pwede ba buntalin nga niyo yung senador na yan at sampalin ninyo at ang laki ng tiyan yan? Yan po ba yan po ba makakapagdagdag po ba ng matalinong talakayan yung mga ganyang pangungusap? Yung isang miyembro ng oposisyon, nakatanda ko, hindi ako pwedeng magkamali. It's all over the internet. By the way, hindi po ako irresponsable na magsasalita, mag-iimbento ng mga salita rito na hindi naman talaga na, it's all over the internet. Sabi niya, yung isang opposition leader, sabi niya, yung senador na yan, ay yung opposition na yan. Kaya hindi nanalo sa eleksyon yan, kasi malaki ipin yan. Malaking ngipin yan. Ano bang kinalaman ng hugis o sukat o laki ng ngipin ng isang tao sa katotohanan ng kanyang sinasabi? Kaya ito pong si Rodrigo Duterte, masabi ko na he is one of the I think he is the most irresponsible when it comes to the use of words, when it comes to pronouncements, when it comes to public speaking. I consider him perhaps the most irresponsible president to ever grace the Philippine political scene. Mga sinasabi niya masyadong irresponsible at masyadong mababaw at masyadong lihis sa standard ng tamang pakikipagtalakayan. Masyado siyang mapanginsulto, masyado siyang toxic, masyadong toxic yung kanyang bibig. Kaya po itong topic ko na to, yan nga ang tinatalakay, ang mga pananalita at mga pangungusap o talumpati ni Rodrigo Duterte. Tanong, mahalaga po ba yung bibig, mga pangungusap ng tao, yung bibig ng tao? Issue po ba yan? Kung ikaw private na tao, issue rin yan dahil nakikipagtransaksyon ka rin in your private capacity. Pero pagka ikaw ay public official, lalo pa nga presidente ka ng Pilipinas, lalong malaking issue yan. Dahil when a president speaks, he carries with him the weight of his public office. When a president speaks, he carries with him the prestige of his public position. The pronouncements of the president are no ordinary pronouncement. When a president speaks in public, his speeches partake of the nature of public policy. Hindi maiwasang isipin ng mga tao, teka muna, ba't sinabi ni presidente yun? Ayun pala yung pananaw niya. Doon pala niya dadalhin yung bansang ito kasi yun ang sabi niya kung ako lang magsasalita, hindi nyo isipin yun. Sabihin nyo, salita lang ni Boying Aguilar yan, salita lang ni Kaboying yan, salita lang yan ng isang commentator na gustong makisawsaw, gustong makialam sa mga usaping pambayan. Hindi naman, wala naman public office na kinakaluklukan niyang Kaboying Aguilar na yan. Pero pagka presidente ka, pagka nagsalita ka, yung mga tao na ikinig sa'yo, teka muna, si presidente ito ito palang kaisipan ni presidente, ito palang sa ganitong direksyon pala niya dadalhin yung bansa. Kaya pagka ang presidente nagmura, pagka ang presidente nagsalita ng masagwa, pagka ang presidente nagsalita ng kabalbalan, pagka ang presidente nagsalita ng kalukuhan, ang taong bayan hindi nila agad-agad, hindi nila mapaghihiwala yung opisinang kanyang hawak-hawak at saka yung kanyang pagkatao bilang Rodrigo Duterte. Kaya po pagka ang presidente ka, naku po, magunos daily ka. Hindi dapat na masyadong mabilis yung dila mo at mabagal ka mag-isip. Kinakailangan mauna munang gumana yung isip mo, tsaka pa lang magsalita. Si Duterte, nauna yung dila bago yung magsalita. Hirap na hirap tuloy yung kanyang mga spokesman kung paano ipaliliwanag yun.
tsaka yung kanyang mga sinasabi, talaga namang nakakayanig. Nagbubunga ng pag-aawat at mata ka, talaga namang lumalason sa atmosphere ng public discourse. Bibigyan kayo ng halimbawa. Ito hindi ko po ito inimbento, nasa YouTube ito, it's all over the internet. Minsan nabanggit niya yata yung Christian missionary na ni-rape, yung Australiana na ni-rape doon sa bilangguan ng Davao. Hinostage ng mga kriminal at ni-rape. Ano sabi ni Rodrigo Duterte? Sabi niya, more or less, pero ito yung sustansya ng kanyang sinabi. Sabi niya, itong mga nanggahasa na ito loko itong mga to ginahasa nila. Maganda pa naman yung Christian missionary na yun. Parang artista. Dapat mayor muna ang mauna. Isipin niyo yun. Bakit daw ginahasa ng mga kriminal yung Christian missionary na yun? Dapat daw yung mayor muna ang mauna. Pagkatapos kumambyo yung kanyang mga bayarang spokesman, hindi raw, nagbibiro lang daw, hindi raw dapat seryosoin. Alam po nyo maraming klaseng biro, kung biro man yun. May tinatawag na green joke, may tinatawag na red joke. Ano po ba yung green joke? Alam natin kung ano yung green joke. Yung green joke, yung mga biro na malaswa, berde. Meron ding red joke. Yung red joke, yung bang pagka sinabi mo yung biro na yun may taong namumula o na-embarrass yung mga nakikinig at na-embarrass din yung pagkatao mo. Kasi yung biro mo na yun wala sa lugar. Yung biro, yung tinatawag sa English na in bad taste. Ayan ang problema kay Rodrigo Duterte. Yung kanyang bibig hindi niya kontrolado, and that's bad for a leader. Kinakailangan ang leader maingat magsasalita. Bakit po kinakailangan maingat magsasalita? Dahil yan ang opinion ko? Hindi po. Totoo po yun. Sa Biblia, basahin po niyo yung Biblia. Tingnan natin kung ano ang kahalagahan ng bibig. Sa liwanag ng banal na kasaysayan, kung nagbabasa kayo ng Biblia, di ba sa Biblia po, nung minsan, yung mga alagad ni Jesucristo, kumain ng hindi naguhugas ng kamay. Yung mga kontrabida sa Israel na kinakalaban ng ministeryo ni Jesucristo. Sabi kay Jesucristo, bakit yung mga alagad mo kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay? Abay, labag yan sa tradisyon ng ating relihiyon. Labag yan sa Judaismo. Labag yan sa tradisyon ng ating mga ninuno. Hindi man na naghuhugas ng kamay, kumain na yung mga alagad mo. Ano po ang sabi ni Jesucristo? Sa Englishin ko po. Sabi niya sabi ni Jesucristo it is not what enters a man's mouth that defiles him. Because what enters a man's mouth enters his body and is purged out. It is what comes out of a man's mouth that corrupts him, that defiles him. Because out of the abundance of the mouth, the heart speaketh. Tatagalogin ko po. For some of us who are a little bit unfamiliar with the English language, tatagalogin ko. Sabi ni Jesucristo, abay ka ni Jesucristo, hindi yung pumapasok sa bibig ng tao. Meaning to say, pagkain o inumin. Hindi yung pumapasok sa bibig ng tao ang sumisira o nagpapadumi sa kanya. Sapagkat yung pumapasok sa bibig ng tao ay inilalabas lang yan, idinudumi lang yan, iniihi lang yan. Ang nagpapadumi sa tao ay yung lumalabas sa kanyang bibig. Yung lumalabas sa kanyang bibig ang kumukurap sa kanya, ang sumisira sa kanya, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso, ulitin ko po, mula sa kasaganaan ng puso, nangungusap ang bibig. Ang ibig sabihin po niyan, yung isang tao na mahilig magsalita ng maruruming salita, malalaswa, pambobola, kasinungalingan, yung tao na ang bibig hindi maayos, yan ay sumasalamin sa kalagayan ng kanyang puso, sa estado ng kanyang puso. Kaya sabi ni Jesus, no less than Jesus Christ said that. Mga tagapakinig. Hindi yung kinakain mo ang nagpapadumi sa'yo. Kasi yung kinakain mo, nilalabas mo lang din yan Pero yung lumalabas sa bibig mo, yung mga salitang namumutawi sa labi mo,
yan ang sisira sa pagkatao mo. Bakit? Sapagkat sabi ni Kristo, magmula sa kasaganaan ng puso, nangungusap ang dila, nangungusap ang bibig. Kaya po ako I make no bones about the fact na ayoko ng presidenteng marumi ang bibig. Sa totoo lang po, talagang yan ang aking paninindigan nung una pa man. Ayaw ko ng presidenteng marumi ang bibig. At siguro hindi na siguro mababago pa yung kaisipan ko na yun ng Pangulo. Hindi ko sinasabi ang Pangulo kinakailangan magsalita in a very elevated way as though you are listening to the a magistrate of the High Court. Hindi ko sinasabing gano'n, pero ang sinasabi ko lang pagka presidente ka ng Pilipinas, ayusin mo yung pananalita mo because the nation is watching, the kids are watching. People take a cue on what you are saying. Hindi po pwede yung pabugoy-bugoy kang magsalita dahil lilituhin mo yung taong bayan. And you will be sending the wrong signal to the listening public. Kaya po naisipan kong tukuyin itong talakayan na ito na yung mga pananalita at mga talumpati ni Rodrigo Duterte. Alam po nyo itong si Duterte napaka-cavalier niya, napaka-dulas ng kanyang dila. At I don't think there is ever a president in the history of Philippine politics who has a very bad appreciation of the significance of the presidential words. Hindi niya alam kung ano yung kahalagaan ng sinasabi niya. Alam po nyo meron isang marunong na tao. Ang sabi niya isang bagay na kinakailangan matutuhan at ayos ka na. Sabi ng tao ito, isang bagay lang kinakailangan matutuhan at ayos ka na. Sabi, ano po yun? Sabi niya, know what you are saying, to whom, and with what effect. Alamin mo kung ano yung sinasabi mo, kanino mo sinasabi, at anong epekto niyan. Ayan ang dapat na maalaman itong Duterte na ito. Alamin niya kung ano yung mga pinagsasabi niya. Kanino ba niya sinasabi yan? Kanino ba? Hindi sa taong bayan. At ano ba epekto ng kanyang sinasabi niya sa taong bayan? Dapat niyang malaman na yung kanyang dila hindi yung pangkaraniwang dila. Hindi yan dila ng kung sinong tao lang na lumalakad sa balat ng Pilipinas. Dila yan ng presidente ng Pilipinas. Kaya po yung sinasabi ni Duterte hindi issue yung kanyang bibig, nako po, napakalaking issue niyan. Hindi lamang sa kanya. Wag naman natin siyang tukuyin na siya lang. Hindi yan issue sa kanya dahil si Duterte siya. Sino ba naman si Duterte? Isang taga Davao yan na kamukha lang din nating tao yan na mamamatay din balang araw. Kamukha ko, mamamatay din balang araw. Issue yan kasi meron siyang opisina na taglay-taglay. Kahit saan siya magpunta, taglay-taglay niyan. Yan si Duterte, yan ang presidente ng Pilipinas. Ba't ganyang magsalita yan? Ba't itong magsalita yan? Parang nakikinig ka sa mga pangungusap ni Al Capone o ni Nardong Putik o kung sinong kriminal na nagsasalita. Kaya nga sinasabi ko, if you are the president, you should talk like a president. Do not talk in a manner that disgraces your office. Bakit? Pwede po bang sa pamamagitan ng pananalita ma-embarrass mo o mabigyan mo ng kahihiyan yung opisina mo? Opo. Pagka ang isang tao yung pananalita walang kwenta, sinisira mo yung opisina na kinakatawan mo. At yan ang issue kay Duterte. Wala siyang tamang appreciation sa papel ng dila niya at ang kinalaman ng dila niya sa kanyang public role bilang presidente ng Pilipinas. Ano pa yung mga iba sinabi niya? Marami po yan. Sabi niya meron siyang alitan dun sa mga leader ng Roman Catholic Church, yung mga pare. Kasi yung mga pare kinikriticize yung extrajudicial killing na nangyayari sa ating bansa.
By the tens of thousands, namamatay yung mga tao. Oh. Pagkatapos ang katwir nanlaban daw, namatay kasi nanlaban. Oh. Nakakamatayan sila at hindi na maabot ng korte. Yung iba, hindi na maabot ng presinto, mamatay na lang. Pagkatapos nanlaban. Sabi ng mga leader ng simbahan katoliko, yung mga pari, huwag naman ganyan. Meron tayong batas sa sinusunod. Sabi nila, bilang mga alagad ng simbahan, tutol kami sa summary execution. Tutol kami sa on-the-spot killing. Salvaging. Tutol kami dyan. Anong sabi ni Duterte? Paulit-ulit yun, dozens of times. Sabi niya, kayong mga adik. Kayong mga adik, sabi niya, pagka nawala na kayo ng pera, abangan ninyo yung pare o obispo ng simbahan katoliko. Tapos, hambalusin niyo sa ulo, patayin ninyo. Pagkatapos, pag napatayin niyo, kunin ninyo yung pera ng pare na yan. At itakbo ninyo kasi mayayaman yung mga yan. Yan po ba tinatanong ko kayo po nakikinig sa akin. Hubarin natin yung ating political biases. Kung sino man ang kandidato ninyong presidente, wala po akong pakialam dyan. Karapatan ninyong iluklok ang kahit sinong gusto nyo. Kaya tinatanong ko kayo, yung bang ganun salita ng presidente? Tama po ba yun? It's an invocation to murder and armed robbery. Yun daw pare, abangan daw ng mga adik. Kaya ka mga adik, pagka wala na kayong panghitit sa inyong pangtustos ng inyong bisyo, abangan ninyo yung pare ng simbahan katoliko, ng obispo. Pukpukin ninyo sa ulo at patayin ninyo. Pag napatay ninyo, kunin ninyo yung pera. Yan po bang ganyang mga pananalita na maririnig mo lamang sa isang gangster o sa isang pusakal na kriminal? Dapat po bang namumutawi sa labi ng isang presidente yan? Abay, maling-mali po yan. Maling-mali po yan. Hindi po tama na isang namumuno sa bansa ganyan magsasalita dahil maraming nakikinig. If you are the President of the Republic, hindi ko sinasabing hindi ko po dinidiktahan ang public speaking style ng kahit sino. Lahat tayo merong public speaking style. Ako meron akong paraan ng pagsasalita. May iba naman ako magsalita, very humorous. Meron naman iba, very passionate. Wala po akong interest na diktahan ng public speaking style ng kahit sino. Ang sinasabi ko lang, abay, pagka presidente ka ng Pilipinas, iwasan mo yung mga kabastusan, yung mga kalasuan, yung verbal abuse, verbal excess. Huwag kong ginagawa yung ganun dahil unang-una, bakit mo sasabihin yun? Ba't mo kukontrol mo yung dila mo? Dahil ikaw ay public official ka, you are accountable for the words that you are. Ngayon, sabi ko nga, kung ayaw mo pinapakialaman yung pagkasalita mo, gusto mo ng privacy, di lumayas ka sa public office, pero madali lang yun. Mag-resign ka sa pagkapangulo mo. Hanggat nasa public office ka, hanggat nasa public eye ka, yung taong bayan, mayroong karapatang magkomentaryo sa pagdadala mo ng bila mo, ng pananalita mo. Ngayon, kung siguro naman, kung private citizen ka na, kahit magmura ka maghapon, hanggang sa manigas ka na sa amumura, at kalalait, kakainsulto, wala naman na siguro makikialam sa'yo na publiko pa, dahil kayo privado ka na. Pero hanggat nandiyan ka sa Malacanang, hanggat mayor ka, hanggat senador ka, namumuhay ka sa entablado ng publiko, ang taong bayan, mayroong karapatan na busisiin ang behavior mo, tsaka yung mga pananalita mo. Yan po ang ibig kong sabihin. Ano pa? Sige po. Ano pa yung sinabi ni Duterte? Itong si Duterte, ano to? He has a tendency to venture into the waters of theology, even if he is not fit. Even if he is issuing irresponsible statements that border on theology, of which he knows nothing about. Na minsan nakita ko sa internet, hindi lang internet, na-jari pa yon. Sabi niya, sino ba itong estupidong Diyos na ito? Napaka-estupido nito. Bakit gumawa ka ng mundo, creation? Pagkatapos sinira mo yung mundo na yon, hinayaan mo makapasok yung kasalanan. Yung mundo na yon na ginawa mo, sinira mo, hinayaan mo makapasok yung kasalanan.
Kasi gumawa ka ng ahas na kinagat ng ahas yung mansanas at dahil sa pagkakagat ng ahas sa mansanas nasira tuloy yung mundo dahil sa pagpasok ng kasalanan. Oh. Ako wala naman akong kinalaman dyan sa pagkagat ng mansanas na yan Pati ako nakamana ng kasalanan. Ano ang kinalaman ko? Diyan sa pagkagat ng mansanas na yan, nadawi tuloy ako, naging makasalanan tuloy ako. Oh. Sabi niya, who is this stupid God? Sabi niya, ako ang Diyos. Tapos papa ako sa krus. Oh. Stupido talaga. Stupido talaga ang Diyos na ito. I imagine, he's talking about the Christian God. Not the Islamic God. Not the pagan God. Not the mind of the animist or any other religion. I imagine he's talking about the Christian God. Kasi he's referring to the doctrine of crucifixion. Stupido raw. Sa totoo lang, napaka-stupido ni Duterte pagdating sa usapin ng theology. Palagay ko, sa buong buhay niya, hindi nakapagbasa ng isang buwang dire-diretso na pag-aaral ng Biblia. Unang-una, sinabi niya na yun, it betrays his lack of understanding of Christian theology. Sabi niya, ateista raw siya. Nagkakaroon sa Sambeda. Baka absent siya nang tinuturo yung katekismo ng simbahan niya. Unang-una, bakit daw kinagat ng ahas yung mansanas? Unang-una, sinabi ba ng Bible na mansanas yun? Sige nga. Oh. Pagka naipakita ni Duterte na yung kinagat ng ahas na yun na mansanas nga, yung mansanas. Oh. Sasapi ako dyan sa sinasabi niyang iglesia ni Duterte. Magtatayo daw siya ng simbahan ng pangalan ng iglesia ni Duterte. Wala daw bawal doon. Pwede raw mambabae, pwede raw mag-asawa kahit ilan. Sige. Oh. Kapag napatunayan niyang yung ahas na yun na kumain ng putas na yun yung mansanas. Napatunayan niya na nasa Bible yung mansanas nga yung bungang kayo na yun. Sasama ako sa iglesia niya. Oh. Hindi naman mansanas yun. Ang sabi ng Biblia dyan the fruit of the tree of knowledge of good and evil. Bungang kahoy ng puno ng kaalaman ng tama at mali. Hindi mansanas. Itong si Duterte masyadong maraming kabalbalan sa kalokohan pinag-aasabi ito. Hindi naman niya alam. Hindi naman niya pinag-aaralan mabuti sinasabi niya. Ano pa sinabi niya? Bakit hindi naman ako kumagat ng mansanas na yun? Ba't ako nagkasala? Bakit? Hindi niya alam yung katekismo niya. Sinasabi niya, Katoliko daw siya dati. Siya daw pudok daw siya ng San Beda kung ano-anong sinasabi niya Catholic school. Bakit? Yung bang mismong pagkakagat, is the very act of biting the so-called apple that brought about the entry of sin. Yan ba yung namanan ng tao? Ba't nga mamanahin mo yung kasalanan ng pagkakagat ng mansanas? Wala ka naman dun. Ang sinasabi ng Christian theology ang napunta sa tao, ang na-transmit sa tao yung human nature, the tendency to commit sin. Na ang tao meron siyang sinful nature. Na ang tao ipinapanganak yan walang kaalam-alam sa paggawa ng kasalanan. Pero habang lumalaki yan, nagkakaroon siya ng tendency to commit sin dahil meron siyang nature of sinfulness. Kaya kinakailangan niya ng tagapagligtas, kinakailangan niyang manunubos, kinakailangan merong magbabayad ng kasalanan niya. Hindi ko na po pahabain yan dahil hindi naman po ito komentaryo sa theology. Ang sinasabi ko lang itong si Duterte, na presidente ng Pilipinas, may pagka-arrogante ito na iniinsulto pa yung doktrina ng mga Kristiyanong kamukha ko. Na sinabi pa niya na yung daw Biblia isinulat daw ng mga taong lasenggo, mga siraulo. Mantakin nyo yung banal na kasulatan na yan Nagme-meditate yung mga Kristiyano dyan, nagninilay-nilay yung mga Kristiyano dyan, pinapahalaga nila dyan. Sa tingin nila yung 29 books of the Old Testament at saka yung 37 books of the Old Testament revelation from God.
Yan ang doktrina naman. Sa kanya pala, kalukuhan lang yan. Mag-iingat sana siya. Alam niyo pagka yung mga ganyang pananalita that borders on religious blasphemy, pagka yan ginawa niya laban sa ating mga kapatid sa mga kaibigang Muslim, baka mag-riot yung mga kaibigan nating Muslim. At totoo po yan. Sa France, comics character lang, nag-riot yung mga kapatid nating Muslim. Dahil na-offend yung kanilang religious sensibility. Itong si Duterte, palibasa mababait yung mga Kristiyano at hindi mga violente. Hinahayaan ng mga Kristiyano, hindi siya pinapatulan. Hindi nagrarayot yung mga Christians sa mga ginagawa niyang panlalait. Panlalait sa doktrina ng mga Kristiyano. Whether of the Catholic or the Protestant variety or any other denomination. Yan sinasabi ko na ang isang presidente, kinakailangan re-rendahan naman niya yung bibig niya. Hanggat nakaupo siyang presidente, wag naman ganyan ang kanyang paggamit ng mga pananalita. Why? Because words have meaning. Words impact on the nature and character of your presidency. Through your words, people are given a preview or a peek into the nature and character of your public policy, of your character as a leader, of the direction where you want to take this country. Marami siyang sinabing kung ano-ano. Kailan ba yun? Hindi ako nagkakamali, 3-4 days lang yata yun, hindi ko na matandaan. Sabi lang naman sa kanya ng Vice President, dapat sana yung Sinovac na yan, yung mga pinambabakuna na yan, pinadaan din sana sa proseso, chinek din sana kamukha ng mga ibang brand na bago gagamitin, check lang naman, checkin lang yung safety features ng bakuna at okay naman na yan. At yun naman Vice Presidente, hindi naman tumututol doon sa Sinovac. Ang sinasabi lang bakit hindi dumaan yan sa safety check-up kamukha ng ibang bakuna na gagamitin din sa Pilipinas. Sabi ni Duterte, ano yung sabi niya? Nagsalita na naman na wala sa lugar. Mamatay ka na. Isipin niya. Sabi niya, Vice President, mamatay ka na. Bibigyan kita ng basket, mamalengke ka ng bakuna. Bibigyan pa kita ng pera. Bibigyan kita ng basket, bigyan kita ng kwarta. Mamalengke ka. Kung makakabili ka ng magandang bakuna, hindi mamatay ka na. Ayan po ba? Maria Joseph, yan po ba salita po ba ng isang namumuno yung mga ganyan? Doon lang sa salitang basket, makikita mo na hindi tama yung kanyang appreciation sa gravity ng pandemic problem. Bakit basket? Kakasya ba yung bakuna sa basket para mabakunahan tayong lahat? Napakapangit pa ng example na ginamit niya. Napakapangit pa ng analogy o idiomatic expression na ginamit niya. Tuloy, siguro yung paggamit niya ng salitang basket na napakaliit na hindi naman magkakasya dun yung pambabakuna sa atin dahil tens of millions tayo. Siguro yun ang reflection kung bakit mabagal at saka limitado yung bakunahan na nangyayari sa ating bayan niyan. Nakikinig ako kahapon Yes, kahapon yata. Nakikinig ako sa CNN Philippines. Ini-interview yung general na ginawa niyang in charge sa pagsugpo ng pandemya. Yung Carlito Galvez na yun, napalagay ko, hindi kwalipikado. Hindi kwalipikado para mamuno sa ganong kasela na trabaho. Mantakin mo, pagsugpo sa pandemya, general na taga-PMA yung kinuha. Ewan ko ba kung bakit. Sa dinami-dami ng mga public health expert, sundalo pa, kinuha nitong Duterte na ito. Anyway, ini-interview ron kahapon. Sabi nung Galvez na yun, siguro po by the end of March. By the end of March of this year, baka po 17 to 18% na ng mga healthcare worker ang mabakunahan. Baka daw pag natapos itong buwan na to, baka daw 17 to 18% na ng mga healthcare worker ang mababakunahan. Isipin po niyo, 17 to 18%
pala ang iniisip niyang mabakunahan at sa healthcare worker pa. Hindi pa kasama doon tayo. Oh. Doon pa lang sa alapang 20% ng healthcare worker ang babakunahan by the end of March. Kaya hindi ko ma-imagine kung gaano katagal itong bakunahan na ito dahil 17% of the percentage of healthcare worker. Oh. Hindi ko alam kung ilang daang libo yung healthcare worker natin. Oh. Kung 17 to 18% yan ang mababakunahan mo by the end of March, edi ilan lang yan. Oh. Paano pa ibang sektor? Paano pa yung ibang hanay sa atin? Kaya hindi ko alam kung gaano katagal yung bakunahan na yan. Basta ang masasabi ko lang, kulela tayo. Kulela tayo sa bakunahan kung ikukumpara sa mga karatig bansa natin. Oh. Sabi niya kay Vice President, mamatay ka na sana. Oh. Siguro sa English yun, drop dead or whatever. Oh. Yung mga ganyang pananalita, hindi po dapat na ganyan. Oh. Alam po niyo, pagka ang isang tao masyadong mahilig mang-insulto, masyadong mahilig sa argumentum ad hominem, ang ibig sabihin na, yung mga tao na gumagawa niyan, they are intellectually bankrupt. They cannot present a solid argument to bolster their position. Yan po nakikita ko diyan. Kaya hindi ko na sa itutuloy yung topic na pananalita at talumpatin ni Rodrigo Duterte. Naisip kong ituloy kasi isa yan sa mga controversy na nakapaikot sa pagkatao at presidency ni Rodrigo Duterte. Yung kanyang bibig, ang hindi ko naman sabihin pinakamatinding dahilan, pero yung bibig niya, isa sa malaking dahilan kung bakit lumalala ang pagkakawatak-watak sa bansang ito. I think the mouth of Duterte is a big factor in contributing to the toxic atmosphere of politics in this country. I think the mouth of Duterte, out of which emanates blasphemy, insults, vulgarity, inanity, at kung ano-ano pang mga hindi magagandang bagay na maruruming bagay, it contributes to the partisan divide. It contributes to the partisan rancor. And after Duterte is gone, there should be a lot of healing dahil masyadong nagkawatak-watak ang bansa dahil sa bibig ng presidenteng ito. At ako'y nananalangin sa Diyos na sana yung papalit sa bagay. Palagay ko, nag-iisa lang si Duterte. Wala naman, bihira siguro ang presidenteng ganito ang bibig. Nag-iisa lang itong presidenteng ganito ang bibig. Masyadong mabaho ang bibig ni Rodrigo Duterte. I'm sorry. Hindi kasi ako pwedeng magmura, kaya yun na lang ang pwede ko sigurong sabihin. Ang kanyang bibig ay hindi dapat na bibig ng isang presidente. Kaya po yung kanyang mga pananalita ay talaga namang hindi nagko-contribute sa nation building. Wala akong nakitang magandang ibinubungan ng mga salita niya. Except perhaps sa panig niya. Sinasabi niya, karapatan ko yun Sinasabi niya, anong pakialam nyo? Siguro sa salita, sa kanyang sariling kapakanan, sa kanyang sariling pribileyo, discretion, okay yan. Pero sa totoo lang po ako, let me express my opinion. Sa ganang akin, yung kanyang mga pagmumura, yung kanyang verbal abuse, verbal excesses, verbal vulgarity. Wala akong nakakita ang binubungang maganda niya para sa ating bayan. Pinabababa niyan yung kalidad ng public discourse. Sa halip na yung kalidad ng public discussion tumaas, ma-elevate to a more civilized level, yung kalidad ng public discourse nalulublob sa putikan ng vulgarity at saka kabastusan. Yan po ang aking pananaw dyan. At nagiging pasimuno pa siya sa hindi magandang kultura na yan.
Palagi niyang sinasabi, papatayin ko kayo. Si Obama daw, sasampalin niya. Yun daw, ganitong kalaban niya, bubugbugin niya, sasampalin niya, babarilin niya, papatayin niya. Hindi po maganda yan. At kung inakala niya na yung issue ng kanyang bibigay sarado na, dahil binobombard niya tayo ng mga ganyang pananalita, siguro sa kaisipan niya na magkakaroon ng normality o ma-accept ng mga tao na ganyan siya, bahala sila. I-accept nila kung ganyan ang kanilang paniniwala na katanggap-tanggap sa kanila. Kasi ganyan siya. Sa akin po, hindi katanggap-tanggap yan. At pagka ako'y mayroong binigyan ng pagkakataon, gagamitin ko yung aking constitutional right to express myself as a sovereign citizen of this republic, para sabihin na yan po kalokohan yan. Hindi dapat na sinasabi ng presidente yung mga ganyang salita. At hindi maganda yan. At hindi yan nagbubunga ng maganda para sa ating bayan. Yan po ang aking paniniwala. At yan po ang aking pribilehyo naman sa ating saligang batas na ipahayag ko naman na yung mga ganyang pananalita ay mga ganyang mga kabastusan na hindi dapat sinasabi ng presidente yan. Yan po ang aking gustong sabihin sa inyo ngayon. Ano pa po? Marami pa eh. Kaya lang baka kapusin na ako ng oras. Alam po niyo, itong si Pangulong Duterte itong mga talumpati nito ang pinagkatako ko sa kanya, bakit yung kanyang mga talumpati there's always an appeal to murder, an appeal to physical violence, an appeal to physical assault, an appeal to inflicting physical injury, an appeal to murder, to kill. Hindi ko alam kung ba't ganyan ang mindset niya. Tapos sasabihin niya, wala daw siya kinalaman sa kultura ng karahasan na umiiral sa ating bansa. Wala daw siyang kinalaman. Palagay ko, meron. Pero sa ibang oras ko na po tatalakayan niya kung may pagkakataon pa ako. Ang sinasabi ko lang, words have meaning. Words have an impact. A person's words are important. Lalong-lalo na if you are the occupant of a public office. Kaya po yan ang gusto kong dalhin sa inyo ngayon. Gusto ko pong sabihin sa inyo na the issue of Duterte's mouth is open as long as his use of vulgarity is not closed. Tatagalogin ko po, yung usapin ng kanyang bibig ay bukas na bukas pa hanggat ang kanyang paggamit ng mga bulgaridad at hindi magandang pananalita ay patuloy at patuloy pa rin. Hindi magwawakas yan, yung issue ng kanyang bibig na yan. Mananatiling bukas at bukas yung usapin ng kanyang pananalita hanggat hindi pa sarado yung kanyang bibig sa mga paggamit ng mga bulgaridad at mga salitang hindi ka nais-nais at kabalbalan. Sa kanyang diwa po nais ko na magpaalam sa inyo at babalik ako ulit sa ano bang araw po ngayon. Ngayon po ay Lunes. Babalik ulit ako sa Friday. At iiwanan ko na po yung paksana yan. At sana kahit pa paano meron kayong natutuhan sa akin. At sana dumami pa yung mga nagla-like sa mga sinasabi ko. At nabubuhay ang aking sumisigla ko pagka nakakita ko na hindi naman pala ako nag-iisa. Meron din palang mga kamukha kong mamamayan na nagtataguyod ng free speech. Ako po bilang inyong komentarista patuloy at patuloy kong tataguyod yung free speech sa ating bansa sa kaisipan na all of us should have a say in the building of this country, of this republic. Kaya po sa ganyang punto magpapaalam na po ako at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos ang inyong hanap buhay, ang inyong mga pamilya. At patuloy tayong manalangin na ang bansang ito ay gumanda ang kalagayan. Kung hindi man ngayon sa mga darating na araw. Sa ganyang punto po salamat po muli sa oras na
ipinagkaloob niyo sa akin. At pagpalain po tayong lahat ng Panginoong may kapal.